Mga kapatid ng Jesucristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayong araw na ito, ang simbahan ay magsisimula sa kanyang pagninilay tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tinatawag sa pagninilay na ito ay ang parousia, the second coming of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, alam natin na ngayong linggo na darating ay ating ipagdiriwang ang pagtanghal sa ating Panginoong Jesucristo bilang Hari ng Universo. Hindi lamang hari dito sa mundo, kundi sa buong universo, langit at lupa. Kaya tayo ay hinihikayat ng simbahan na buksan ang ating puso't isipan upang magkaroon tayo ng liwanag sa pamagitan ng salita ng Diyos na siyang ating karunungan upang maging liwanag ang ating lahat na pag-iisip, hindi kadiliman. Dahilan sa ating Panginoon Jesucristo ang siyang ilaw. Ilaw na nagbibigay sa atin ng tanglaw upang makita natin ang kabuuan ng katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Tungkol sa Diyos na totoo, na siyang tagapagligtas hindi lamang ng bayang Israel na kanyang pinili upang maging saksi sa lahat ng salibutan ng kanyang totoong presensya. At tayo din na kanyang pinili bilang isang bayan, iniligtas sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay, ay kinakailangan na mamuhay sa liwanag na siyang magbibigay sa atin ng kabuuan ng ating pagkatao. Hindi lamang ang parte ng laman ng psikolohikal ng ating pag-iisip, kundi pati na ang buhay espiritual na meron tayo. Alam natin na sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating Panginoon Jesucristo, tayo naging malayan sa kadiliman ng sala at kamatayan. Kaya sa araw-araw nating pagninilay itong linggong ito bago sa ika-34 na linggo ng karaniwang panahon, na bigyan natin ng daan ang ilaw ng buhay ng tao upang makita natin ang lahat ng ating pagiging nilikha ng Diyos, na tayo ay kanyang nilikha sa pamagitan ng kanyang pagmamahal at kabutihan. Sabi nga natin sa pagninilay kahapon, upang hindi tayo malugmok sa kadiliman sa mundong ito, dahilan sa ating kahinaan, kasamaan at kahalayan, kailangan nating mamuhay sa kabutihan at gandahang loob ng Diyos. Hindi lamang sa ating makataong pag-uugali na maging mabuti, kundi dahilan sa kabutihan ating naranasan mula sa Diyos. Ang kabutihang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pag-asang lahat tayo ay dadalhin ng kanyang pinakamamahal na anak doon sa kaharian ng kalangitan. Kaya sana, mga kapatid, huwag nating hayaan magkaroon ng kompromiso sa mundong ito. Huwag nating hayaan na iwanan natin ang katotohanan dahilan sa ating mga personal na interes at kasakiman sa mga bagay-bagay sa mundo, kundi hayaan natin
ng Espiritu ng Diyos ay siyang luluhog at tutulak sa atin upang mamuhay sa kabutihan ng Diyos. At sa pamagitan niya, lahat tayo ay maging mapalad dahilan sa puno ng kagalakan at kapayapaan ang ating kalooban dahilan sa presensya ng banal na Espiritu na ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo sa atin na siyang ating gabay at patnubay habang tayo naglalakbay patungo sa kabanalan ng buhay. Amen.